Okay, pag-usapan natin itong, mga Rimulya 'no, itong si John Vic Rimulya at itong si, Bonjing Rimulya ha, Boying at si John Vic. May second attempt raw na, bribery 'no, sa flood control issue. Oh, ako po ay nakokornihan dito, mamaya pag-usapan natin 'yan. At ito pangalawa nating pag-uusapan 'no, paligsahan kung sino ang unang ma-impeach, si Bongbong Marcos ba o si VP Sara. Okay? Yan po ang nakakatawa pong banat nitong si Attorney Guanzon. No? Mamaya pakinggan natin yan kasi po usap-usapan na ma-impeach itong si BBM. Tapos mag-file na naman sila ng impeachment ni VP Sara. Sino kaya ang ma-impeach sa dalawa? O yan, malalaman natin yan kung sinong gusto ng taong bayan. At ito, pangatlo nating panoorin at pakinggan ang inyong paboritong si Auntie Claire Castro, no? Nilaglag na niya itong si dating Secretary Bunuan of TPWH, no? Sa press briefing kanina, okay? So yun po ang pag-uusapan natin. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video, no? Para guys kakalat ito sa taong bayan at malaman po ng taong bayan kung ano na ang nangyayari natin sa mundo ng politika dito sa bansa natin. Okay? Like and share na. Like and share. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV. Libre lang po ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated ka pa sa ating mga trending na mga balita. Okay? Nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin itong nagtrending na balita kanina, no, patungkol po dito sa mga Rimulya brothers, okay? Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya has disclosed that he and his brother Ombudsman Samuel Martires Rimulya, itong si Boying Rimulya, were allegedly subjected to a second attempt at bribery linked to the ongoing probe into the flood control scandal. Di ba kung maalala natin, una na silang nagpalabas ng kwento na sila po ay inofera ng 1 billion yata yun, no? Kung, correct me if I'm wrong. Binabribe na raw sila ng 1 billion patungkol po dito sa flood control. Tapos ngayon na naman ay may bago na namang binabribe sila. Okay? Na alam naman natin kung anong basta para bang sinasabi nila na ganyan na raw sila ka tino, okay? Matino siguro ang pag-iisip nila na akala siguro nila hindi alam ng taong bayan na itong mga Rimulya na ito ay kontrolado. Kaya yan ang belief ko ha. Ito si mga Rimulya na ito, kontrolado ito sa administrasyong Marcos eh. Tapos, ako po'y nakokornihan dito, no? Sabi pa dito, Ombudsman Samuel Rimulya, second attempt at bribery linked to the ongoing probe into the flood control scandal. Sabi niya, not once but twice, John Vic Rimulya says groups from Luzon, Visayas, Mindanao behind bid to bribe him, Ombudsman. Okay? Meaning to say, ang DILG at ang Ombudsman, marami nang nagbabribe sa kanila. Kasi powerful sila ngayon eh. Hawak nila ang mga kaso, hawak nila ang mga desisyon kung sino ang kakasuhan, di ba? Ang sa akin naman, no, hindi ako maniniwala dito ha. Pasensya na. Pasensya na mga Rimulya, hindi ko maniniwala dito sa mga sinasabi ninyo. Kasi kung merong bribery po ang mga tunay na bribery na nangyayari, bakit hindi nyo sasabihin sa publiko kung sino itong mga pangalan na ito? Di ba? Ang kukorne, akala nyo, kakagat ang taong bayan, maniniwala ang taong bayan na binabribe kayo, walang magbabribe sa inyo. Alam ng mga kalaban ninyo at mga taong bayan
na scripted yung mga galaw ninyo. Tapos merong magbabribe sa inyo na 1 billion. Mm. Hindi raw nila kinagat ha. Kasi yung bribery, bibigyan ka ng pera para kontrolin ka nila na ito yung gagawin ninyo ha, huwag nyo kaming isangkot, parang ganon. Paano kami maniniwala dyan? Di ba? Ang korne. Kung totoong, ngayon na ibinuking ninyo na meron bribery, sige nga, kung totoong merong nag-bribe sa inyo, sino? Pangalanan ninyo. Huwag yung puro istorya lang. Pangalanan ninyo para malalaman ng taong bayan kung sino itong mga taong ito. Oh, sino? Mga Duterte? Nagtatanong lang kami ha. Sino? Sino bang mga mayayaman diyan ng mga congressman? O kung sino man ang isasangkot na bayaran kayo? Sabihin nyo ang pangalan. Huwag nang puro istorya kasi hindi yan nakakabilib eh. Akala nyo, sa tingin ninyo, yung mga pautot na mga ganitong kwento, akala ninyo na matapang na kayo sa mga ganito? Na hindi kayo kumagat sa mga bribery? Hindi. Pangalanan ninyo. At sabihin ninyo, hindi ni kinagat. I will give you example ha, Boying Rimulya at John Vic Rimulya. Sabi no, binabribe ako ni ganito, ganyan. Ito yung pangalan. Hindi namin kinagat. Para naman, yung nag-bribe na tao ay makapag-defend. At magbigay kayo ng ebidensya na tunay na binabribe kayo. Huwag yung puro istorya lamang, di ba? Ito, usap-usapan itong merong umuugong na balita na meron raw na magfa-file ng impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos. Which is ako naman, sang-ayon ako dyan. Kasi marami po ang mga ginagawa ni Bongbong Marcos na impeachable talaga, no? Ayon sa ating batas at sa ating konstitusyon, no? At syempre, yung dating impeachment complaint laban kay VP Sara, edi syempre ipagpatuloy nila yon. Okay? So, first time ito sa history ng ating bansang Pilipinas na siguro may magfa-file kay VP Sara, meron ring magfa-file kay BBM na hala, wala na tayong presidente at vice-presidente nito. Si Tito Soto ng mapresidente. Kasi po, tingnan lang natin. Kasi kung gusto kong matuloy ang impeachment ni BBM. At gusto ko ring matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Para fair ha. And let us see kung sino ang may kasalanan, kung sino ang makapagtanggol sa kanilang sarili, at kung sino yung malinis at sino yung meron talagang ginawang kabalastugan. Kasi ako, I'm very confident na itong si Vice President Inday Sara Duterte, malinis ito. Kaya nga sabi ni VP Sara, ituloy natin yung impeachment trial. Gusto ko, bloodbath, di ba? Maligo tayo sa dugo sa pagdidebate dito. Patunayan nyo na meron akong kasalanan at patunayan ko rin na sinungaling kayo at puro gawa-gawa yung mga ebidensya ninyo. Hindi takot si VP Sara. Ang tanong, si Bongbong Marcos, ang dami pong impeachable offense na ginawa nitong presidenteng ito. Many to mention. Isa na doon yung hair follicle test. Isa na yun. No? Many to mention. At yung pagpirma niya sa 2025 na hinayaan niya itong mga allocations na ito. Betrayal of public trust. Impeachable yun. Okay? So, what do I mean by this? Confident ako na kung meron na mag-file na impeachment complaint laban kay Bongbong Marcos, matutuloy yan. Pero I doubt because kung papasaba ito sa
House of Representatives. Kasi kung hindi ito papasa sa House of Representatives, malabo ito na matingnan ng Senado at maaprubahan ng Supreme Court. No, yun lang ang akin. Okay? Ito, panoorin muna natin itong at pakinggan natin itong sinabi ni Attorney Guanzon. Okay, play. Paligsahan ito. It's a race kung sino unang ma-impeach. February 6 na 1-year ban, pwede na uli silang mag-file ng impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni Congressman Egay Erese, may dalawa o mahigit na congressmen ang magpa-file din ng impeachment complaint versus Bongbong Marcos. So, it's a race, ladies and gentlemen. And, yun na nga, pinaparesign natin si BBM at ang kanyang survey rating ay negative. Sobrang negative. Negative 3, negative 14, negative 20. Basta negative. Kaya yung mga BBM gang ay, syempre, mas gusto nila ma-impeach na si BP Sara para wala nang kalaban ang kandidato ni BBM sa 2028 na siyang magpapatuloy ng pangungurakot sa gobyerno. Kaya nag-declare si may statement si Senate President Soto, di ba? Pag umabot sa Senate ang impeachment, he will proceed with it forthwith. Oh. Forthwith kung walang kung walang Supreme Court na ruling uli, di ba? Kasi pag nag-resign si BBM o resign din si Sara Duterte, syempre ang magiging parang caretaker ng ating gobyerno ay si Senate President Soto habang gawa ng special election. Pero never pa na nangyari yan sa ating bansa, yung special election na ganyan. Nangyari lang noon, of course kay Marcos, no? Ferdinand Marcos Sr. na he was actually toppled. So wala siyang resignation. And his whole government was eradicated because he was toppled and he fled the country, di ba? Never pa nangyari yung both the president and the vice president resigned. Pero the consequence is Senate President Soto will be the caretaker or acting habang wala pang special election. Magulo po mga kababayan pag ganyan ang nangyari kasi itong political instability ay siya ring malaking reason sa ating economic na instability. Kaya good luck sa mga magpa-file ng mga impeachment complaint. Sawang-sawa na po mga tao. Sa totoo lang. Sawang-sawa na po. Impeachment na naman against Sara. Talaga bang takot na takot kayo dyan? Na tumakbo? Yan si Sara Duterte sa 2028. Style ni Martin Romualdez yan eh. Parang walang kalaban, na-knockout, i-disqualify. Pag hindi nabili. Ganun pa rin style niyo, bulok. Ako sa totoo lang, no? Kung ma-impeach si Bongbong Marcos, let us say, given na merong impeachment trial sa presidente, no? Tapos ma-impeach si BBM. Tapos merong impeachment trial kay VP Sara. And ako, personal opinion ko ito ha, personal analysis, hindi ba i-impeach si VP Sara? Kasi hindi nila mapatunayan na may kasalanan si VP Sara. So at the end of the day, maganda. Si VP Sara ang maging presidente. Walang magagawa ang mga loyalista, mga makakaliwa, mga dilawan. Walang magagawa dyan. Kasi majority eh. Ipakita yan ng taong bayan, demokrasya. Sino yung majority. Pero kung mangyari man, no, let us say, sige, given, no, for the
sake of argument, natanggal si BBM, na-impeach. Kasi sure naman tayo dyan. Kapag merong mag-file, ma-impeach rin si BP Sara kasi gaganti yung kabila. Oh, si Tito Soto ang caretaker. Nakakatawa naman yun. I don't think na papayag ang taong bayan na magiging caretaker o presidente itong si Tito Soto. So, I don't know sa rules and regulations sa ating constitution, pero malaki ang chance, no? Baka pwede, snap election. Oh, snap election. Oh, tatakbo si Bongbong Marcos. Tatakbo si BP Sara. Oh, tatakbo rin si Tito Soto para kung sinong gustong tumakbo. Si BP Sara pa rin mananalo. Kasi usap-usapan eh. Actually, no, lahat ng anggulo, walang tsansa talaga ito mga dilawan, mga loyalista, mga makakaliwa. Wala silang chance. Si BP Sara pa rin ang mga presidente. Kasi ang mabigat na desisyon dyan is yung democracy natin. Kung sino yung majority of the Filipino people ang ituturo na ito yung leader natin, ay yun talaga ang magiging presidente. Di ba? Oh, hindi yan na sasabihin ng mga dilawan, loyalista at makakaliwa, ayaw namin si BP Sara. E paano yan? Majority ng mga Pilipino gusto ni BP Sara. Wala kayong magagawa dyan, kundi iiyak lang kayo. Ganyan ang demokrasya. O ano, hahatiin na lang natin. Mindanao, iba yung presidente. Tapos dito sa Luzon, iba yung presidente. Paano na yung Visayas? Paano natin hahatiin yung Visayas? Let's go with the majority. Let's go with the democracy. Okay? Kaya itong mga dilawan at makakaliwa at itong mga loyalista, ito yung ikinakatatakot nila. Na kung si Bongbong Marcos ay ma-impeach, goodbye na talaga kahit anong anggulo. Mapupunta yan sa democracy sa majority. Which is si BP Sara talaga ang pipiliin yan. Nakakatawa ngang isipin, pero ganun po ang mangyari. Yun, analysis ko yan ha. Pwedeng may debate sa akin na mali-mali yung aking kasi we are not that good and eksperto sa sa mga batas, no? Hindi po tayo ganyan ka-eksperto kung ano yung konstitusyon natin. Pero syempre, kung tao lamang ang susundin natin, walang iba. Si BP Sara yan, di ba? Ito, panoorin natin itong press briefing ni Auntie Claire Castro. Okay? Kasi po, nilaglag na niya si Secretary Bunuan. Noong dati, no? Nung nasa Blue Ribbon Committee pa itong si Bunuan, no? Kung ano-anong pagtanggol nila kay Bunuan. Ngayon, nilaglag na nila. Kasi si Bunuan hindi na nagpakita. At the end of the day, no? Kung palpak itong si Bunuan, if Bunuan, kung sasabihin nilang si Bunuan ay corrupt na DPWH secretary, ang tanong, sino ang nag-appoint niyan? Si Bongbong Marcos. So, it reflects solely on Bongbong Marcos kung sino yung mga ina-appoint niya. Walang ibang pagbibintangan dyan kundi si Bongbong Marcos. Siya ang nag-appoint niyan. Lahat ng mga secretaries dyan, ang presidente po ang nag-appoint. 'Di ba? Wag kayong turo na ganito, kasalanan ni kasalanan ni Juan de la Cruz, kasalanan ganito. Ang tanong, kung kasalanan ni Bunuan, sino ang nag-appoint ni Bunuan? 'Di ba? Ganun lang kasimple ang usapan. Sino itong mga tauhan na ito na palpak? O tauhan ni BBM? So palpak si BBM. Ganun lang kasimple. Ganun lang kababaw ang analogy niyan. Ito panoorin natin. At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sabi ni Senator Lacson, deliberate law o sinadya umano ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan yung pagbibigay ng maling data sa Malacanang para lituhin yung pagsusuri sa kayo inspection sa mga
flood control projects. Pero bago yung revelation ni Senator Lacson, ang tanong ko po, Yusek, ito ba'y alam na ni Pangulo noong pa man na nagbibigay siya ng maling ulat sa Pangulo? Sa ngayon po, bine-verify pa rin po kung anong mga nasabi po ni Senator Lacson. So, hindi pa po tayo makakapagbigay ng detalye at kailangan po namin ma-verify lahat po ito. Salamat po, Yusek. Salamat po. Follow-up question, Ivan Mary ng GMA7. Ma'am, nung nag-resign po si Secretary Bonoan or the other cabinet secretaries for that matter, wasn't there an agreement between them and the President, or wasn't there a condition na should it be necessary for them to face investigation, they will make themselves available? Kasunduan, wala po tayong masasabing kasunduan. Pero ang gusto ng Pangulo, maimbestigahan ang lahat ng sangkot. Kung sila man po ay sangkot, kailangan po sila imbestigahan. But wasn't there at least a commitment from the cabinet secretaries out of goodwill na should it be necessary, they will present themselves to be investigated? Kasi po, the reason I ask is because Secretary Bonoan promised to return to the country on December 17, I believe. But as we speak, he is still not in the Philippines. But I cannot speak for former Secretary Bonoan. Hindi ko po alam kung anong mga sinabi niya at kung anong pinangako niya. At kailangan lang po siya talaga makabalik sa Pilipinas. And as for the other secretaries, ganun din po. Halimbawa ho, may mga ibang nag-resign po na cabinet secretaries or undersecretaries na nabanggit do sa video, for example, ni former Congressman Zaldico, na kung sila po'y, again, lumutang kanilang mga pangalan and then we later find out na nasa ibang bansa na pala sila. So wala na po tayong habol sa kanila. Hindi po. Meron pa rin po. Kahit sila nasa ibang bansa, hahabulin pa rin sila ng batas ng Pilipinas. At kung kailangan silang sampahan ng kaso at kung may papakitang ebidensya, mananatili po silang akusado kapag hindi po sila bumalik sa Pilipinas. Ma'am, panguli na lang po. Nabanggit niyo po dati na si Justice Undersecretary Cadiz ay nagbitiw nung nabanggit na po dito sa issue na ito. May impormasyon po ba tayo kung tinanggap ng Pangulo ang kanyang pagbibitiw? Wala po akong update sa ngayon. Sa ngayon, wala po tayong update. Again, the reason I ask is because he was cited at the Department of Justice just recently, as in 2026 na po. So, I was just wondering. Actually, sa totoo lang, ito yung administrasyon na pinakamagulo. Merong magre-resign, merong na namang papasok na bago. Grabe. Grabe talaga. It reflects on the leader talaga. If you had information, is he still reporting for work or did he just Siguro po makakasagot po niya ng DOJ. thank you. Another follow-up po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Just a follow-up, Yusek. Yung unang presentation ni Pangulo doon sa kung saan inireveal niya yung mga status ng government projects, flood control projects, di po ba natin pa pwedeng may consider yun, Yusek, na confirmation doon sa sinasabi nga ni Senator Lacson doon sa status, since pinuntahan din naman ng Pangulo yung mga questionabling flood control projects at napatunayan niya na meron yung mga ghost projects, mga hindi tapos. Ano po yung ibig niyo sabihin? Kung merong maling report? Si Secretary Bonoan tungkol sa ghost projects? Hindi po ba nagpapatunay yun, Yusek, doon sa sinabi ni Senator Lacson na tama nga yung sinabi ni Senator Lacson na tila nagkaroon nga ng maling pag-uulat. Mahirap pong i-generalize. Dapat specific po tayo kung anong project yung sinasabi. May mga pagkakataon po na discovery po mismo si Pangulo na may ghost projects at may mga anomalyang flood control project, yun po, verified na po yun. Pero kung iba pa po at very general po yung sinasabi natin ngayon, hindi ko po mako-confirm. So kailangan po nating i-verify yung mga ibang sinasabi ni Senator Lacson. Sige po, Yusek. Sunod po na katanungan, Eugene Fernandez, IBC 13. Good afternoon, Yusek. We understand that President already directed yung return ng money to PhilHealth last September, but right now, may we also get the reaction of the palace regarding group of lawyers and doctors filed criminal complaint against Executive Secretary Ralph Recto about the PhilHealth fund transfer during his time as Finance Secretary. Their basis is the SC ruling declaring the finance order null and void. Has ES Recto been informed of this? And nagbigay na po ba siya ng response about this? Actually, nasagot na po yan nung kamakailan ni ES Recto na siya lamang po ay sumusunod kung ano yung naaayon
sa batas. Ito nga po yung 2025 GAA. 2024 GAA. Minabuti po nating kunin ang kanilang reaksyon, ang Office of the Executive Secretary, at ito po ang kanilang tugon, and I quote, "We respect the right of any individual or group to seek redress through the legal process. At this time, we have yet to receive a copy of the complaint. To reiterate, no less than members of the Supreme Court have already opined that no criminal liability can attach to the Secretary of Finance, now E.S. Recto, who acted in good faith and pursuant to a law then presumed valid and constitutional." End of quote. Thank you, Yusek. Sunod po na katanungan, Mads Moratillo, Net25. Hi, Yusek. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar na kahapon ay umabot po ng 59.44? Ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maiwasan po natin yung impact nito? Unang-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pag-meeting ang BSP at ang Pangulo. At para po dyan, ang tugon po ng palasyo, ang pagtaas ng piso kontra dolyar kamakailan ay dulot ng mga pandaigdigan at lokal na mga kaganapan. Una dito, Yan na naman, pang daigdigan na naman ang rason ninyo. Kung tutuusin, tumaas yung dolyar kasi bumagsak yung ekonomiya ng Pilipinas. Aminin nyo na. Bakit ayaw nyo pang aminin? Di ba? Ay nako. ang paglakas ng dolyar. Nariyan din ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate ang US Federal Reserve, tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, gayon din ang pagbabantay ng ating merkado sa pagkilos ng ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na binabantayan ang lagay ng palitan ng peso kontra dolyar upang makakilos ito ng tama kung kinakailangan. Sa ngayon, kampante ang ating central bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomiya. At tandaan natin na nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakakaapekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. At kung hindi po gagawin ito ng Pangulo, hindi po siguro masisimulan na iba. Ang nais po ng Pangulo ay maging transparent at maipakita sa taong bayan na ginagawa ng gobyerno ang paglilinis ng pamahalaan laban sa korupsyon. Follow up lang po, kung sakali po na meron ng mga makulong like yung mga malalaking personality na involved, tingin nyo po ay makakatulong to para bumalik po sa normal or bumaba or tumaas na ulit yung halaga po ng piso? Hindi ako makapag-speculate, but tingin natin, isa to sa magiging daan para mas lalong Actually, sa totoo lang, mahirap talaga na merong makukulong na big fish. Mahirap yan. Kasi, ang itinuturo ng taong bayan na big fish, ang presidente, ang first lady, ang anak na si Sandro at si Martin Romualdez. Pinsan, pamilya. Mahirap yan, sa totoo lang. Kaya yung tanong mo, reporter, hindi yan mangyayari hanggat hindi mapababa yan si BBM as president. wala ang mga kababayan natin at mga investors sa ating pamahalaan. Para po sa huling katanungan, Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. Nung isang araw po, nabanggit po ni Secretary Mulya po ng DILG yung tungkol po sa possible extradition ni dating Congressman Zaldico. Pero kinontra po ito ni dating Senadora Leila de Lima at sinabi na hindi daw po uubra yung ganito. At para ho sa kanya ay mas reasonable po yung pagpapawi sa kanya through deportation at may pag-ugnayan po sa Portugal. So ano pong
Ito po ba'y kinukonsider po ng Malacanang o ng pamahalaan at ng Pangulo po? Sa ating pong huling pagkakaalam, ang inutos po talaga ng Pangulo ay gawin lahat ang legal na pamamaraan para mapabilis ang pag-uwi at pagbabalik ni Zaldico dito sa Pilipinas. Hindi extradition, kundi pakikipag-usap sa bansang Portugal at pati po paggamit po at pagkikipag-cooperate sa Interpol. Thank you po. That's the last question, Yusek. Maraming salamat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ah. nag-alay ng pakikiramay sa mga biktima ng landfill collapse sa Cebu. Nag-alay ng sandaling katahimikan at panalangin si Pangulong Marcos Jr. para sa mga biktima ng landfill incident sa barangay Binaliw sa Cebu. Actually, nakikiramay po tayo dyan sa biktima ng yung pagguho ng lupa dyan, no, sa Cebu, no. Sana ay makaahon ka agad kayo sa inyong dinaranas ngayon, okay? Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na makakaasa ang mga pamilya ng mga biktima ng trahedya sa aksyon na gagawin ng pamahalaan. Kabilang na dito ang mga hakbang upang masiguro, unang-una, ang kaligtasan ng mga residente sa pinangyarihan ng insidente. Pangalawa, ang transparency sa isinasagawang investigasyon. Pangatlo, mapanagot ang nasa likod nito. Pang-apat, at ang pagbibig. Ante Claire, wag ka nang mangarap na merong mapanagot. Walang mapanagot dyan. Kung gusto mong merong mapanagot, panagutin nila yung mga sarili nila. Ay ng nararapat na tulong sa mga biktima. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ipinag-utos na niya ang pagbibigay ng nararapat na burial assistance at iba pang uri ng tulong sa mga apektadong residente. Nananawagan din ang Pangulo ng pagkakaisa sa gitna ng kinakaharap na pagsubok ng mga residente ng Barangay Binaliw, Cebu. Maayong adlaw kaninyong tanan. Before we start, let us take a moment of silence for the victims of the landfill incident in Barangay Binaliw, Cebu City last January 08. As search and rescue operations continue, we offer our prayers for the souls of the departed and strength to their grieving families. Please be assured, Sana naman, no, natulungan ito ng maayos ng administrasyon kasi wala naman tayong tiwala dito sa administrasyong Marcos, no. Sana ako nakakasiguro ako ang Office of the Vice President ay tutulungan yan. Yun, doon lang tayo umaasa. Pero I hope na mabilis yung tulong na i-serve nitong mga biktima, okay? that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and Puro kasi salita ka eh. Wala kang gawa eh. compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ang naming ceremony sa kauna-unahang methanol, dual fuel, Kamsarmax bulk carrier na maipagmamalaking gawang Pinoy. Malugod na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naming and delivery ceremony ng bagong gawang shipping vessel na SC-440 na ginanap kaninang umaga sa Balamban, Cebu. Ang nasabing bulk carrier ay bunga ng kooperasyon sa pagitan ng Tonishi Group mula Japan at Aboitiz Group ng Pilipinas. Dinisenyo ang barko para bawasan ang carbon dioxide, nitrogen oxide at sulfur oxide emissions na siya namang hakbang tungo sa isang mas sustainable at environmentally responsible na shipping industry. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang bagong gawang barko ay tagumpay ng bawat Pilipino. Sagisag ito ng husay at dunong ng manggagawang Pilipino at palatandaan na maaaring sumabay ang galing ng ating mga kababayan sa mga pandaigdigang pamantayan. Hinirang din ng Pangulo ang shipbuilding industry ng Pilipinas at ang mga skilled workers nito na hindi matatawaran ang kontribusyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas at pagkilala sa bansa bilang isang
mapagkakatiwalaang shipbuilding and ship repair destination. Pinangalan ng Brave Pioneer ang bagong gawang bulk carrier, isang angkop na pangalan para sa isang shipping vessel na proudly made in the Philippines at pasok sa international decarbonization targets at global sustainability standards. Okay, so at least no ay meron silang update na ganyan. Patuloy nyo lang yan. Pero ang tanong, yung mga problema natin sa flood control, kasi seryoso kasi itong usaping problema sa flood control. Bilyones po ang nawalang pera. Meaning to say, ibalik yun. Dapat ibalik yun. Pero if meron po tayong presidenteng ganyan, hindi po yan maibabalik. Pero na lang kung si Duterte yung presidente natin, saka maibabalik yung mga ninakaw na pera na ninakaw nitong mga buhaya na ito. Okay? So, in fairness, no? Meron silang mga updates na mga ganito, pero hindi naman ito mga big ticket projects. Wala naman itong impact sa bansa natin. Meron man, pero hindi yan gaano ka It's not that yung malaki yung epekto, no? Kawawa na nga yung yung peso natin, di ba? Bumagsak talaga, no? Tumaas yung dolyar. That only shows na wala nang gustong investor na foreign investor na gustong mag-invest dito sa Pilipinas. Kasi alam nila sobrang lala po ang problema ng korupsyon dito sa Pilipinas. Yan ang pinakauna. Yan talagang pinakauna. Ayaw lang nang aaminin yan ng Administrasyong Marcos. Okay? So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, anong ma-comment nyo patungkol po dito sa issue na ito? Okay? Babasahin natin yan sa comment section ng inyong mga opinion. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe Donmar TV sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin para lagi kayong updated sa mga trending na mga balita natin. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.